Habang nasa banyo ako, nagulat ako sa aking natuklasan. Ang fiancé ko na hindi kailanman nagsusuot ng high heels, ay may paltos sa sakong niya nang walang dahilan. Agad akong kinutuban, kaya habang naliligo ang fiancé ko, dali-dali kong binuksan ang bag niya at naghalungkat. Hindi ko inaasahan na makahanap ako ng isang extrang cellphone, pati na rin isang kahon ng kondom at isang hotel keycard. Sa isang iglap, naramdaman kong may mali. Naghinala akong niloloko ako ng mapapangasawa ko. At tulad ng inaasahan, sa mismong araw na iyon, sa engagement ceremony namin, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang paid video link galing sa isang hindi kilalang account. Ang presyo ay 888 yuan. Sa ilalim, may maliit na text. Ang sorpresa ng asawa mo. Biglang nanikip ang dibdib ko. Isang galitang biglang umakyat sa ulo ko. Pero mas nangingibabaw ang isang kutob na parang hindi makatotohanan. Inilagay ko ang payment password. Nagsimulang mag-buffer ang video. 1 segundo, 2 segundo, nagliwanag ang screen. Napigil ang aking paghinga. Sa isang madilim na kwarto ng hotel, isang babae ang nakapatong sa isang lalaki. Marahas ang kanilang mga galaw. Kahit maging abo pa ang mukha na yun, makikilala ko pa rin. Si Liu Ruyan, ang babaeng pakakasalan ko, at ang lalaking nasa ilalim niya, kilala ko rin. Si Ito Makoto, ang lalaking itinatago niya sa kaibuturan ng puso niya. Ang dati niyang pag-ibig na hinding-hindi niya binura sa kanyang contacts. Sa sandaling iyon, para bang nagyelo ang dugo sa aking mga ugat. Ang buong mundo ay biglang tumahimik. Tanging ang malakas kong paghinga ang aking naririnig. Hindi ako sumuntok sa pader. Ni hindi ako nagwala doon mismo. Sa halip, kalmado kong sinavenue ang video. At pagkatapos ay ipinroject ko ito sa malaking screen sa likuran ko. Regalo para sa bagong kasal. Binili sa halagang 888. Inaanyayahan ko kayong lahat na panoorin ito. Noong una, ang mga kamag-anak at kaibigan. Akala pa nila'y lambingan lang ng magkasintahan. Pero wala pang 10 segundo. Gulat na gulat ang lahat. Ang biyenan kong babae ang unang tumayo. Zishan. Nababaliw ka na ba? Ano yang pinapalabas mo? Ang sigaw ng biyenan ko ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Halos mabasag ang eardrums ko. Tumingin ako sa kanya. Napakakalma ng boses ko. Walang bahid ng emosyon. Ako ang nag-post ng video, hindi pa ba malinaw? Hayop ka. Bakit ka gumawa ng peking video para suran si Ruyan? Ano bang masamang ginawa niya sa'yo? Kahit sa puntong to, patuloy pa rin niloloko ng pamilya Liu ang kanilang sarili. Kung peke ba yan o hindi, alam na alam ninyo. O kaya, tanungin niyo siya ngayon. May gusto pa sanang sabihin ang biyenan ko. Pero pinigilan siya ng tatay ko. Zishan, anong pinaggagawa mo? Patayin mo na yan. Hindi ba natin to pwedeng pag-usapan ng pribado? Kailangan mo pa talagang gumawa ng eksena dito. Dad, niyurakan ng pagkatao ko noong engagement party. Mas mahalaga pa ba ang reputasyon kaysa sa dignidad ng sarili ninyong anak? Narinig din ni Liu Ruyan, na nagpapahinga sa backstage, ang kaguluhan. Gulo-gulo ang buhok na sumugod siya sa hall. Luhaan ang mukha niya. Wang Zishan, anong kabaliwan ang ginawa mo? Peke ang video na yun. AI face swap yan. Wang Zishan, gusto mo ba akong sirain? Niyakap siya ng nanay niya. Habang dinuduro ang ilong ko, walang tigil niya akong minumura. Tingnan ninyo. Gusto lang talagang umatras sa kasal nitong si Wang Zishan. Kaya gumamit siya ng AI face swap para pagplanuhan ang Ruyan namin. Malamig ko lang na pinanood ang karimari-marim na pag-arte ng pamilyang ito. Hindi ako umimik. Sa halip, kinuha ko mula sa aking bulsa ang isa pang reservang cellphone. At binuksan ang isang cloud drive link. AI face swap, ha? Iprinuyek ko ulit ang screen ng cellphone ko. Ito yung mga kaka-recover ko lang na. Mga litrato mula sa cloud drive ng cellphone ni Liu Ruyan. Sunod-sunod na matatamis na litrato nila ni Ito Makoto. Mula college hanggang sa pinakabago noong nakaraang linggo. Pati na rin yung sa may tapat ng hotel na nasa video. At para mas malinaw, binuksan ko pa ang detailed information ng mga litrato. Lugar, oras, at petsa kung kailan kinuha, lahat malinaw na malinaw. Miss Liu, itong mga litrato sa cellphone mo, gawa-gawa lang din ba ng AI? Biglang natigil ang pag-iyak ni Liu Ruyan. Nakatitig lang siya ng mariin sa screen ng cellphone ko. Ang kulay sa kanyang mukha, ay biglang nawala na kitang-kita ng mga mata. Namutla siyang parang papel. Meron pa. Ito ang hotel booking records ninyo ni Ito Makoto. Sa loob ng isang taon, 23 beses. Gusto mo bang basahin ko pa para sa'yo? January 23, 5:37 nanograms hapon. Sa South City Boutique Hotel, Couple Suite. Tama na. Napasuray si Liu Ruyan, at nanghihinang bumagsak sa sahig. Agad-agad, tumigil din ang pagmumura ng mga biyenan ko.
Hindi sila makapaniwalang nakatingin sa sarili nilang anak, tapos tumingin sa akin. Ang mga bisita naman, kanya-kanyang kuha ng cellphone para videohan ang nangyayari. Ano pa bang masasabi nyo? Lumayas na kayo. Nang mga sandaling iyon, umilo ang screen ng cellphone ko. Isang text message mula kay Ito Makoto, para itong isang mayabang na hamon sa isang laban. Mukhang hindi pa niya alam na simula pa lang ito. Binura ko ang text, na para bang walang nangyari. Noong gabing iyon, umupo ako sa harap ng computer, at gumawa ng isang simpleng script. Kinuha ko ang video na nagkakahalaga ng 888 yuan. Nilagyan ng mosaic ang mga masiselang parte, at sinamahan ng mayabang na linya ni Ito Makoto na, "Salamat sa perang binigay mo para sa dowry." In-edit ko ito para maging isang 15 segundong short video. Ang video na ito, kasama ang screenshot ng hotel record ni Leo Ruyan at Ito Makoto, ay sabay-sabay kong in-upload sa daan-daang lokal na lifestyle forums, gossip groups, at short video platforms. Hindi ko ginamit ang kahit anong personal na impormasyon ko. Ang lahat ng IP address ay idinaan sa napakaraming proxy para maituro sa ibang bansa. Nagbayad pa ako ng 1,000 yuan para kumuha ng ilang marketing accounts para itutok ang sisi sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Leo Ruyan at Ito Makoto. #pre-manager ng isang grupo ng angaliwa. #management ang kilalang grupo pinaglalaruan ng asawang iba. Dahil sa tulong ng pera, nagsimulang kumalat ang dalawang topic. Noong una, sa maliliit na grupo lang ito kumakalat. Pero hindi nagtagal, isang sikat na gossip blogger na may 10 milyong followers ang nag-repost nito. Agad sumabog ang video. Kapag nagsimula ng gamulong ang opinyon ng publiko, hindi mo na ito mapipigilan. Nahalungkat ang mga social account ni Leo Ruyan. Ang mga dati niyang post na nagpapakita ng payapang buhay ay naging isang malaking katatawanan. Samantala, sa official account ng kumpanya ni Ito Makoto, bumuhos ang libo-libong tanong at pangungutya. Ang management ba ng kumpanya ninyo hindi kayang disiplinahin kahit ang sarili nilang empleyado? Yung perang pinambili namin sa mga produkto ninyo, napupunta lang ba sa pambayad ng hotel ng mga taong tulad niya? Pinapahalagahan ng mga malalaking kumpanya ang kanilang brand image. Ang negatibong opinyon ng publiko ay isang nakamamatay na lason. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, ang official website ng kumpanya ni Ito Makoto. Ang official website ng kumpanya ni Ito Makoto, naglabas ng isang termination statement. Napakalamig ng mga salita, tinatapos na ang lahat ng kaugnayan sa kanya. Mukhang tinanggal na si Ito Makoto sa trabahong labis niyang ipinagmamalaki. Walang awang iniwan, pero simula pa lang yan. Dahil sa pangyayaring ito, nawalan din ng trabaho si Leo Ruyan, nawalan ng asawa, at nawalan din ng reputasyon. Siguro dahil hindi na niya kinaya. Noong gabing-gabi na, tumawag siya sa akin. Sa kabilang linya, narinig ko ang hagulgol niyang matagal ng kinikimkim. "Zizuan, nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo na ako, nagkamali ako. Kahit maging alila mo ako, gagawin ko. Basta't patawarin mo lang ako." Tahimik lang akong nakikinig, sa pagitan ng kanyang mga hagulgol. Malinaw kong narinig mula sa kabilang linya ang iritadong boses ng isa pang babae. "Tingnan mo yang maganda mong ginawa. Wala na ang ATM natin. Pati yung bahay na sana makukuha na natin, nawala pa." Boses iyon ng nanay ni Leo Ruyan. Hindi ako umimik, agad kong binaba ang tawag. Pagkatapos ay blinak ko na ang lahat ng paraan para makontak ako ni Leo Ruyan. Muntik ko nang makalimutan, may bahay pa pala kami ni Leo Ruyan noon, para maiwasan ang policy sa pagkakaroon ng pangalawang bahay. Ginamit ko ang karapatan ni Leo Ruyan bilang first-time home buyer. Pero ang totoo, ako ang gumastos para sa malaking parte ng bahay. At ngayon, ako pa ang pinagpaplanuhan nilang lokohin. Paano ko naman hahayaang magtagumpay sila? Agad kong tinawagan ng ahente. Pinakiusapan ko siyang ibenta ang bahay namin. Kung mas mabilis maibenta, mas maganda. Kinabukasan na ng umaga, nang biglang lumitaw ang pangalan niya sa friend requests ko. Malinaw na nalaman na niyang dinelete ko na siya. Pero pag-uwi ko sa bahay ng mga magulang ko, nadatnan kong naghihintay na pala siya sa loob. Kasama pa niya ang mga magulang ni Leo.